Gusto ba ninyong pag-usapan natin kung sino sa mga buhay ninyo? Tanungin po ninyo dyan sa banat ng banat na yan. Gusto mo bang pag-usapan natin kung sino sa buhay mo si Maya Santos? Ayan na! Ayan na, mga kaibigan! Nako, nagsisimula na po. Nagsisimula na po itong panibagong revelasyon ng ating magiting na Attorney Vic Rodriguez. Oh, ayan, total. Nauna naman itong si nauna naman itong si Bangag, di ba? Siya po yung unang-unang nagbigay ng very demeaning na pronouncement, di ba? Patungkol diyan sa mga ano ba yung sinabi niya? Pinabiling suka. Oh, ngayon, total. Ikaw naman nag-umpisa diyan. Gustong-gusto mong pag-usapan yung mga walang kwenta. O ito, may hamon sa iyo si Attorney Vic Rodriguez. Ang tanong, sino? Si Maya Santos? O ayan sagutin mo yan. O, di ba? Total, gusto naman, yun naman ang gusto nila, di ba? Tapunan ng putik. O, di ba? Sabi pa nga nila, ayaw doon nila ng negative campaigning, pero sila nag-umpisa. At sinuportahan pa ng mga subordinate niya, 'di ba, yung mga slate niya. Sinuportahan pa siya. Imbis na sitahin, imbis na depensahan nila na bakit ganun yung sinabi mo sa proclamation natin. 'Di ba? Kasi wala naman talaga siya sa tamang hulog eh. Hindi naman, alam mo, ang tinamaan sa salita niya, guys, hindi naman yung mga kandidato eh. Ang tinamaan doon yung mga ordinaryong Pilipino na araw-araw naghihirap na makabili ng ulam, makabili ng mga suka, makabili ng toyo. 'Di ba? Dahil po, mga kaibigan, sa hirap ng buhay. 'Yun ang tinamaan sa salita niya. 'Yun ang talagang tunay na nagmamalasakit po sa bayan natin, mga kaibigan. 'Yun yung pinatamaan niya. Hindi naman yung kandidato eh. Kaya po, mga kaibigan, lumilihis siya sa totoong issue. Bangag nga eh. Kaya nga, si Attorney Vic Rodriguez, guys, buti na lang, napakagaling. Ngayon, sino po yung mga pangalan na binabanggit ni Attorney Vic Rodriguez? At yun nga, ang pinaka-highlights dito, ang tanong, sino nga si Maya Santos? Oy, Bangag, sagutin mo. Yari ka ngayon. Paano pa kayo mananalo dyan? So, kanina, guys, syempre, na-curious po ako, no? So, sino kaya si Maya Santos? Nag-research po ako, mga kaibigan, no? Nag-browse po tayo at nagtanong din tayo. So, I came up na isang broadsheet. Nabasa ko, guys. Doon, nako, nahuli ko si Maya Santos. Yari. Okay. Ano po ang relasyon ni Maya Santos at itong si Bangag, mga kaibigan? Plus, may plus pa tayo. Plus, Janet Napoles. Nako, mga kaibigan, yari po si Bangag dito, guys. Ito na pong katapusan niya, mga kaibigan. Ha? Ang dami-dami mong issue na hindi mo sinasagot. Ha? May mga current issue ka na hanggang ngayon wala pa ring address. Hindi mo ina-address properly. Katulad ng mga flood control, yung mga PhilHealth, at yung pinaka-latest po, di ba, yung sa yung sa tax niya, tax evasion niya, 2 billion. Wala naman silang sagot eh. Sino si Maya Santos? Okay, kanina po, guys, no, nagre-research po ako, mga kaibigan, no. Tinitingnan po natin, nagba-browse po tayo. Hinahanap ko yung sinasabi po ni Attorney Vic Rodriguez na sino po si Maya Santos. Ngayon, guys, ito po ang nakita natin. Pwede nyo po itong bisitahin, guys, sa inquirer.net. Ang title po niya, mga kaibigan, Napoles Lawyer, si Louie amassed wealth through Maya Santos. So, ang kayamanan pala, mga kaibigan, ni Napoles ay galing pala or parang parang galing po kay Maya Santos. Ngayon, mga kaibigan, ang nakalagay dito sa balita, although matagal na po itong balita na to, sinearch ko lang kasi nga sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, sino si Maya Santos? Ang nakalagay dito, guys,
David was referring to Catherine May Maya Santos, a legislative aide to Senators Loren Legarda and Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Both, ibig sabihin dalawa sila, of whom had part of their pork funds being channeled to Napoles NGOs. So involved talaga siya dito, guys. Yun po ang sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez. Kasama po sila sa pork funds na tinatransfer nila doon kay Napoles. So bistado po itong si Marcos tsaka itong si Legarda. Pero ang tanong, mga kaibigan, ang nakakulong si Napoles. Hindi nakulong si Marcos. So kaya po napansagan ito, guys, na sacrificial lamb itong si Napoles. Kasi sa Napoles po, mga kaibigan, para po sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, naging bilyonaryo po siya, guys. Si Napoles po naging bilyonaryo. Hindi lang po milyonaryo, ha. Naging bilyonaryo. Dahil po sa mga pork barrel. Kasama na po dyan, pork barrel ni Bangag. Yun pala. Siya pala si Maya Santos. Doon pala galing ang pera na yan. Ngayon, ito, guys, ayon po sa balita, ayan, o. Kung babasahin po natin, Napoles is claiming that she, Santos, is the real boss of Ben-Hur. Siya daw ang real boss ni Ben-Hur, said the lawyer. Provisional state witness Ruby Tuason, who identified Santos, former Undersecretary of National Anti-Poverty Commission during the Arroyo administration, is one of the middlemen used by Napoles. So, ito, guys, patungkol po ito sa mga scam dati. Kasama si Jingo Estrada, si Bong Revilla, si Juan Ponce Enrile. Di ba, alam na natin to. So ngayon, guys, itong pasabog po ni Attorney Vic Rodriguez, ang question dito, sino po si Maya Santos, ano po ang relasyon niya or ano po ang kinalaman niya dito kay BBM? Bakit po ito na-brought up ulit ni Attorney Vic Rodriguez? Ito po, pakinggan natin, guys, ang buong kwento. Gusto ba ninyong pag-usapan natin kung sino sa mga buhay ninyo? Tanungin po ninyo dyan sa banat ng banat na yan. Gusto mo bang pag-usapan natin kung sino sa buhay mo si Maya Santos? Naku! Gusto mo bang pag-usapan natin yung mga pangalang Richard Cambe, yung Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, Naku! yung Zenaida Ducot? Naku! Gusto mong pag-usapan yan? Kung gusto mo, okay sa amin. Pag-uusapan natin yan. Ano po nangyari sa Malasakit Center? Kasi, guys, ang alam ko, mga kaibigan, ang PhilHealth po talagang zero funds na yun. Pero bakit itong balita po ni Attorney Rowena Guanzon, mga kaibigan, Malasakit Center zero funds na? Anong nangyari? Pati ba naman ang Malasakit Center, hindi na po tayo papayag yan, guys. Kasi marami pong natutulungan itong Malasakit Center ni Senator Christopher Bongo. Marami pong nakinabang yan. Kahit yung mga, guys, yung mga kakilala po namin dito, nakinabang po sa Malasakit Center. Pero bakit po zero funds? Anong nangyari? So, basahin po natin, guys, ayon po kay Attorney Rowena Guanzon, yung mga nagdadialysis, no? Yung mga nagdadialysis, dyan, pumunta na kayo sa inyong mayor. Dahil itong Malasakit Center, zero funds na. Hoy, anong ginawa nyo sa mga center dyan? Anong ginawa nyo sa mga pera dyan? Ay, ang gusto siguro ng mga ito ay lumuhod sa kanila at humingi ng akap. Bakit zero ang Malasakit? Importante yan eh. See? Ang gusto yata nila, guys, lumuhod ang mga tao sa akap. Kaya po, tinanggalan nila ng funds ang Malasakit Center. Diba, hindi po makatarungan yun. Kailangan po, mga kaibigan, may managot dito. Diba? Biruin nyo, mga kaibigan, kailangan po ng pondo ang Malasakit Center. Dahil yan na lang po ang nagbigay ng pag-asa ng ating mga kapwa Pilipino. No, itong Malasakit Center. Kasi kung wala yan, guys,
Saan po tatakbo ang ating mga pobreng mga Pilipino, mga maranitang Pilipino? Yung mga nagda-dialysis dyan, pumunta na kayo sa inyong mayor. Dahil itong Malasakit Center, zero funds na. Hoy, anong ginagawa nyo sa mga center dyan? Anong ginagawa sa mga pera dyan? Ay, ang gusto siguro ng mga ito ay lumuhod ka sa kanila at humingi ng akap. Bakit na zero ang Malasakit? Importante yan eh. Oh, yan ang tanong niya. Bakit daw na zero ang Malasakit Center? Eh, importante yan. So, kanina guys, nag-search po tayo, nagba-browse po tayo, wala pa tayong nakuhang panayam or wala pa tayong nakuhang sagot ni Attorney ni Senator Christopher Bongo kasi guys, sa kanya yan eh. 'Di ba? Sa kanya yung ano na yan eh, sa kanya yung AKAP na yan, no? AKAP, yung Malasakit Center, itong si Christopher Bongo. So, mamaya sigurong gabi, baka makakuha na po tayo ng insights dahil importante po ito. Eh, di ba? Wala naman po silang sagot mga kaibigan. Kaya nga ang mga tao nagagalit. Lalong-lalo na sa PhilHealth mga kaibigan. Zero funds ang PhilHealth. At meron pa tayong breaking news. Ha? Speaking of zero funds ng PhilHealth, ang Malasakit Center po, kapapasok lang po na balita mga kaibigan, nagulat po ang lahat. Pati ako talagang nawindang po ako guys. Bakit pati yung Malasakit Center pinakialaman? Ito po, may pasabog po si Rowena Guanzon mga kaibigan. Malasakit Center. Zero funds na rin. Bakit ganun? Ha? Paano na lang po ang dami pong mga kababayan natin ngayon na umaasa po sa Malasakit Center. Ewan ko lang ha, kung bakit po nakalagay ito sa Facebook page ni Attorney Rowena Guanzon, dating commissioner ng COMELEC. Ang nakalagay po sa kanyang Facebook page at talagang binigyan niya ito ng defense, ang nakalagay doon, zero funds na po ang Malasakit Center. Anong nangyari? Ha? Grabe na po mga kaibigan. Dapat kung pwede lang, mag-people power na lang eh. Para sigurado, para tapos na. Para wala ng eleksyon. Dapat, inunahan na ng people power to. Hindi naman ako nag-aano ng people power. Pero, sa tingin ko guys, sana inunahan na lang ng people power. Wala eh. Tina-target na naman nila ngayon, mga kaibigan, si Senator Bongo. Kasi si Senator Bongo po, guys, humabol sa survey. Pangalawa na po si Senator Christopher Bongo, mga kaibigan. Ha? Pangalawa na guys. Kaya siguro, para masira si Christopher Bongo, ang ginawa nila, zero funds ang Malasakit Center.